bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Awitan ang Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y nalipin. Nangalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Espesyal ang araw na ito, umagang ito, hindi lamang dahil apat kami nagmimisa dito sa harapan, kundi sa biyaya ng buhay at biyaya ng pagkapari. Ako, kasama ng dalawang kapatid na pari, ay nagdiriwang na ika-43 anibersaryo ng pagkapari. Isang biyaya, tunay na biyaya. Biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa amin para ibahagi ang mga biyaya ng Diyos sa sambayanan. Kaya nga, upang maging marapat tayo sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon,
Sama-sama tayo ngayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa asan. Lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong lulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ang nanalatang katastasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa ilan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang, akong pinangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong marapat kong magampanan ang tungkuling iyong iniyatang para pangasiwaan ang iyong bayan na iyong pinamamahalaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino ang ahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasaan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon. Yamang ika'y mahabagin, ako'y iyong ipagtanggol. Pagkat ako'y ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Tulungan mo ako, poon sana naman ay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag, ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap, pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating doon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Sabi po ni Monsaldi, para raw masulit yung aming kinain kanina, ay mag-sermon daw po kami. Kaya ito po kami dalawa. Ako nga po pala si Father Turing. Po si Father Turing, ang parish priest na... Ako ba yan? Ako, Father Turing. Ikaw, Father Peng. Sus Maria, pasensya na po kayo. Kami talaga magkakaibigan pagka po nakita nyo. Kami lahat, kahit ano po pangalan namin, isa lang. Kasi ang barkada natin ay walang iba kundi barkadahan kay Kristo, no? Di ba, no? Sa araw na ito well anyway, taga-Kalumpit po ako. Yung pong, yung ng flood control, yun po yung lugar na laging binabaha. Katulad ngayon, umuulan. Naku, ina ng awa. 5 barangay na naman ang may tubig. Kaya tayo ay narito para ano? Sabi po ay pari magpakailanman. Amen? Ayan. Alam po nyo, yung kami nag-aaral pa sa seminaryo nila Monsaldi, ay nakita na namin sa kanya yung 3 K na kailangan na gustong-gusto ng mga tao para sa mga pari. Ano ba yung 3 K na yon? Unang-una, kabanalan. Amen? Kabanalan. Kita naman yung si Monsignor Adi. Tignan mo pa lang, nako, para ka na bang nakakita ng santo. Kaya nung nag-aaral po kami sa seminaryo, siya po ang madalas na mag-portray ng buhay ng patron ng mga pari. Kilala niyo si Saint John Vianney. Ayan. Pangalawang katangian gustong-gusto sa mga pari bukod sa kabanalan, ano pa? Kabutihan. Ayan. Kasi may mga banal ko minsan, parang
hindi marunong makisama. Para bang aloof. Si Mons Adi, nako, napakagaling po yung makisama. Hindi lang sa amin ng mga pari, kundi sa sambayanan. Ayan. Kaya po pag may mga meeting, may mga seminar, kuminsan po nahuhulihan. Kasi po, may dinalaw na may sakit, may pinuntahan na may problema. Ayan, yan ang libangan ni Museo Adi. Pangatlong magandang katangian ng pari. Bukod sa kabanalan, kabutihan, ano pa? Ay, mamaya na kagwapuhan. Karunungan. Ayan. Karunungan. Kaya yun po ang tignan na lang ninyo. Talaga namang parang nakakita kayo ng mga pantas. Ayan, di ba yung mga pantas ng simbahan o doctors of the church. Kaya po, nung kami paborito po yan ng aming mga profesor. Kaya po, kukunin lang pong obispo yan eh. Kaya lang, nagpakatanggi-tanggi. Kasi pag nag-obispo siya, dadalhin siya sa Mindanao, sa Bisaya. May iiwanan kami dalawa. Ay, kaya wala, hindi niya tinanggap yan. Kaya okay na sana no? Yung tatlo. May pang-apat pa na K. Ano yon? Yung binanggit mo ate. Kagwapuhan. Amen? Ayan. Ayan kita, malakas ang palakpak. Sa kagwapuhan. No kami mga bata-bata pang pari, mahilig kami mamasyal sa mga mall. Pag naglalakad kami, siyang nasa gitna namin, kaming dalawa ang napapagkamalang bodyguard. Kasi marami nagpapa-autograph. Kamukha kasi yung isang sikat na artista nung dati. Kilala ba niyo yun? Nalimutan ko na. Si Wally ba? Wally. Oo. Isa. Naalala itong mga bata, ano? Wawi ba? Ayun. Pinagkakaguluhan. Kaya kami tigahawi. Ayan. Tigahawi doon sa mga nagkakagulo sa kanya. Pero kahit pinagkakaguluhan po siya, hindi lumaki ang ulo niyan. Kita naman ninyo, hindi naman malaki ano. Proportional parang. Kasi yung iba pagka tumataas na, sumisikat, nakakalimol doon sa iba eh. Kaya, very humble po yan. Kaya yun ang panglimang K, kababaan ng loob. Humility. Kasi ayaw natin sa mga paring hambog. Amen? Kaya ayaw ni Monsignor Adi yan. Kaya low profile lang siya. Parang si Padre Turing. Ayan. Low profile. Mababang loob. Ayan. Ano pa ba? Dagdagan mo nga. Hindi nga. Nung ako ay nagdiwang din may nagtanong sa akin, at yun na siguro parang ako na, Father, ano ba yung kasekreto niyo? Ba't kayo tumagal ng 43 years in the life of as a priest? Dun sa sinabi mo, gusto ko lang medyo ko kasi upang sa gayon, makita ng mga tao, ano ba ang dahilan? Kayo ay naririto't nagsisimba. Ano yung dahilan? Ano yung nakapagbibigay sa atin ng lakas ng ating pananampalataya? Kung hindi walang iba, kundi ba si Kristo, no? Oo. At yung Kristo na yan na pinananigan natin, ang tawag ko di boasting. Nilalarawan ni Monsignor Adi. Boasting yan. Palakpakan natin yan. Palakpakan natin. Pero yung pagiging boasting niya, ay yung pagbibigay ng sarili. Kaya po kung minsan makikita nyo kami, pupunta kami dito pagka kami merong mga retreat. Bossing namin siya. Sasakyan niya ang gamit namin, may dala siyang merienda, kung ano-ano. Pagkatapos kaming dalo ni Father Peng, nakasakay kami doon sa sasakyan niya, natutulog.
Kasi yung bossing natin, siya ang bahala. Pero yung kanyang pagiging bossing is pagiging servant. Ang pagiging servant niya. Palakpakan po natin ang Panginoon, ha? At kung minsan, itong katotohanan na ito na nakikita po natin sa buhay natin, sa isang pare, hindi nakikita, hindi na-appreciate. Lahat, pagka mayroong ginawa, ang nakikita, yung mali. No, ako'y napunta doon doon sa Kalumpit. Ang unang napansin sa akin, wala daw akong buhok. Totoo ba yan? Maling-mali. Sinungaling. Wala, yung nakikita yung hindi maganda. Wala daw buhok. Pero pagka nalapit naman sa akin, nakita ko yung mata ko, sabi, ay, Father, ang kapala ng mata ninyo. Alright. Okay. Ako naman sabi ko nga, indo mata, it is the door of your soul, right? And then, ito si Mons, ganun din. Yung mga bagay na ginagawa niya sa parokya na kung saan lahat ng kanyang pinuntahan matatapos, pero iba ang nakikinabang doon sa krus na daan. Siya nagpagawa doon eh. Di ba? Nung Mons, ikaw ba, nung inauguration, panahon mo ba? Tapos sa Bustos. Pagkatapos sa may kawayan. Dyan lang, katabi niya. Malapit lang. At pagkatapos dito, at siguro nakita po niyo kung papaano unti-unting nagkabuhay itong bahay dalanginang ito. Na kung minsan hindi nakikita. Hindi nila na-appreciate. But then there are people who appreciate. Si Sophie yata, Sophie ba yun? Si Sophie, si Sophia, yung isang kaibigan niyang bata. Sophia ba yan? Alright. Si Sophia. Oo. Ito yung mga bagay na kung sino pa yung medyo sabihin natin, doon nila nakikita yan. And once na ang pari ay umalis doon sa kanyang kinadidistinuhan, makikita nila kung ano ang ginawa ng pari. Kumbaga sa kung kailan umalis, doon nakita yung kahalagahan. Para bang sa magulang, kung kailan nabubuhay yung magulang, hindi nakikita yung kahalagahan ng magulang pagka namatay na, wala na. Ang tingin sa magulang, bangko kumisan, di ba? At yun ngayon yung kumisan sa mata sa paglilingkod ng isang pari sa parokya, ganoon. Kaya makita natin, ang daming ganda niya, yung mga, pukpok ba yan? Yung altar, lahat. Pagka kami magkasama ni Mons, lagi pong nasa isip niya ang parokya. Parokya. Naroon. Tatanghali na tayo. Baka malanghalian tayo. Pawakasan na po namin ang pagbabahagi. Isang bagay lang ang nais naming hilingin sa inyo. Huwag po yung kalilimutang ipagdasal si Mons. Isama na nyo kaming dalawa at mga pari. Kasi marami pong mga problema rin po kami. Minsan yung ibang mga tao sabi, buti pa kay Father, wala kayong problema. Sabi sa loob-loob namin, akala lang yan. Kailangan rin po namin panalangin kung paano humihiling kayo sa amin ng panalangin. Pagdasal din po ninyo kami kahit pakapraso lang, kahit konti lang. Kasi yan po ang patuloy na magbibigay lakas sa amin sa pagsisikap din namin na magpakabuti, magpakabanal. At siyempre kaysa ni Mama Mary na laging nananalangin para sa atin at ng ating patron na si San Isidro Labrador. Maraming salamat po. Alright, fighting words din po. Sana, ipagdasal, unawain kami. Kasi nung nabubuhay ang aking ama at ina, 2 bagay lang ang hiningi ko sa kanila na regalo. Una, ipagdasal ako, unawain
unawain. Pari po kami. Pari kami. Kayo din po, mga pari, sa diwa ng sakramento na tinggap po natin nung tayo ay bininyagan, we share the priesthood of Jesus. Kaya lang kami, ministerial priest na kung saan ay naroon po iyon. Iba ang uri ng aming buhay. Iba ang uri. At kayo po sana na mga parokyano namin ang lagi naming kaalakbay sa aming pong paglalakbay sa mundong ito. As we journey together, ang sabi nga, this Jubilee year na 2025 is a year, pilgrims of hope. And also sa diocese, ano ba ang sabi sa diocese? Kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. At ang bawat isa po dito, kasama po namin. At ang ating minamahal na parish priest, siya po yung gumagabay sa atin. At ang sentro ng lahat ng ating pong buhay, Jesus in the Eucharist. And that is the center of our life. Kaya bawat araw, sinisimulan natin ang ating buhay sa pagtanggap sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, sa huli, Mons, thank you. Thank you. Mahal kita. I love you. I love him. And so with my friend, Father Peng, hindi ko kinakahiya at sabihin ko sa kanila, mahal ko yung aking mga kaibigan. Mahal ko si Monsignor. Mahal ko si Father Peng. At sa aming pagmamahalan, isa ang nagbabind sa amin. It is Jesus, only Jesus, always Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang totoo po nun, kape lamang po tsaka sandwich sa pinakain ko sa kanila eh. Pero lalo na siguro pag pinag-agahan ko talagang anyway, magsitayo po kayo. Mula sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin, ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na itinuro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad at napapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkos palakasin sila ng pag-ibig para matuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga, nang mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao, naway gawing malinis na magpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, nabuhay sa Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya nang walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan Siya ay Panginoon magpakailanman. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong maawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong di sa aki ipagkatiwala. Ang mga alay na ngayon nasa dambana ay itaguyod mo upang ang bayan at pari ay magkaisa ng adika sa kapagkakaroon ng pagsunod sa kawan sa tagapangasiwa. Sa ikapapanatili ng pangangasiwa sa malasakit na matyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugong mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang tunay o totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Leon, na aming Santo Papa, ni Dennis, at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon sama-sama tayo na buong pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal, tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad
Ipatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, siya na lubos na nagmamahal sa atin. Mapapalad tayong lahat na ngayon itinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
at sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng kaya bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y hahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Aming hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siyang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakaloob mo sa akin ng pagkaparing banal, kaya't sa pagganap sa paghahaing ipinagdiwang, ang yunawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po kayo sandali. Muli magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Na nga po, 43 years ago, mula September, October, buwan ng September, October, November, 13 po kami na magkakaklase na inordinahan. Lahat araw ng Sabado mula sa Maynila, sa Laguna, sa Pampanga at sa Bulacan. At isa doon ay sumakabilang buhay na, yung dalawa sumakabilang bakod na. Kami po, yun na, natitira 10. Kaya ngayon, every Thursday, Webes, nagse-celebrate po si Father Turing noong September 26, si Father Peng noong October 23, last Thursday. At ako nga po, ang November ay mga kaklase naming Kapampangan. Kung paano na, yun na nga po, isang tunay na biyaya para sa amin na manatili na tumutugon sa paglilingkod, sa pagtawag, sa pagkapari. Naalala ko po yung nung nag-celebrate ng umabot ng 60th Diamond Sacerdotal Anniversary si
si Monsignor Antero Sarmiento, sumulat siya ng isang libro. Sabi niya doon, priesthood was considered the greatest calling, the best gift to the church. The emphasis then was on the dignity and honor, power, and privileges, respect, and the rights of the priesthood. Priests are separated, anointed, consecrated for the service of God. They are a class by themselves. Binanggit niya si San Juan Maria Vianney. Madalas na St. John was open-coated. Sabi niya, if I meet an angel and a priest on the road, I will greet the priest first because, sabi niya, kapag meron akong nakasalubong ng isang anghel at isang pari sa daan, uunahin kong batiin ang pari. Ang sabi niya, because the priest can say mass and turn the bread into the body of Christ. The angel cannot. Sabi niya, the priest can forgive sins. The angel cannot. Sabi niya sa huli, the priest is more powerful and deserve greater honor. All would agree then doon sa sinabi ng eloquent na preacher na si Lacordaire. Sabi niya, to live in the midst of the world without wishing its pleasures, to be a member of its family, yet belonging to none, to share all sufferings, to penetrate all secrets, to heal all wounds, to go from men to God and offer Him their prayers, to return from God to men, to bring pardon and hope, to have a heart of fire for charity, and a heart of bronze for chastity, to teach and to pardon, to console and to bless always. My God, what a life! And it is yours, O priest of Jesus Christ. Buong pasasalamat po sa inyong lahat, bagamat talaga pong hindi po ako nasanay na mag-celebrate. Na nga po, salamat po sa mga dumalo sa misang ito, sa aking mga kapatid na kapare, si Father Peng, Father Turing, galing pa po sila madaling araw mula sa Kalumpit at sa Plaridel para makiisa. Bumabawi po sila dahil sila talaga sanay po nagse-celebrate. Si Father Turing talagang buong misa kinakanta po niyan. Si Father Peng naman buong araw naghahanda. Ako talaga pong hindi po ako nasanay na mag-celebrate. Ganun pa man, ang talaga pong dahilan na maraming hindi po naniniwala, mahihiyain pa po ako hanggang ngayon. Mula bata ako hanggang ngayon, mahiya, pero walang maniwala po. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panalangin, sa amin lahat. Meron pa pong natitira 10 kami na magkakaklase. Isama niyo sa panalangin na patuloy na makapaglingkod hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan. Kasama rin po natin si Father FJ. Sana kami na mga nakatatandang mga pari maging inspirasyon kay Father FJ at sa mga batang mga pari na maging masigasig na harapin yung paglilingkod sa Diyos sa kapwa-tao. So maraming salamat po. Andyan, nakita ko rin si Father R.A. na late, pero okay pa rin. Salamat po. Thank you po sa inyo. Pagkatapos po, may simpleng pong agahan. Nandyan, ako po mismo, personal na naghanda para sa inyo. Maraming salamat po.
Magsitayo po kayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pagmamahal, pagkalinga ng Diyos sa ating lahat. Salamat sa Diyos.